Magandang araw mga boss, pina-check up sa akin ng boss ko itong sasakyan niya. Dahil nga sa pag in-start niya daw itong makina, lalo na sa umaga, maingay daw. Kaya nga unang tinanong ko sa kanya kung na-check niya ba yung level ng langis, baka naman kulang sa langis. Pero mas maganda, start ko na lang muna itong makina ni customer para magkaalamanan. Pwede kasing maluwag lang yung pambelt nito kaya maingay. Pa-start ko na nga itong makina. Oh, sa pag-start naman na ginawa ko, wala naman akong narinig na ingay dito sa makina. Buksan ko na nga itong hood para mapakinggan ko kung meron kang ingay dito sa makina ni customer. Kasi pag mga ganito mga boss, halos wala ka naman makikitang pwedeng panggalingan ng ingay ng makina maliban na lang kung kulang sa langis o kaya yung balbula. Maramdaman mo naman kung ganito yung sasakyan nyo. Iangat ko muna itong hood tapos ilapit ko itong camera. Tandaan nyo mga boss, ganito lang naman yung pag-check up na gagawin nyo kung sinasabi nyo na maingay nga yung makina lalo na sa umaga. Kaya pakinggan natin kung totoo ang maingay itong makina ng aking boss. Kaya lang wala naman talagang ingay oh. Hinawakan ko nga itong makina niya, wala naman siyang vibrate o kaya palya. Tapos pinam ko yung fuel pump filter assembly niya, wala naman singaw na pwede kasi magbigay ng pagpalya dito sa makina. Ayan, nakita nyo, di ba? Matining naman itong andar. Switch off ko na nga itong makina. Para ma-manual ko sa pag-check up itong alternator belt niya, pati yung aircon belt. Pag may maluwag kasi dito sa belt mga boss, tapos nag-start ka lalo sa umaga, gaya nito nung hinila-hila ko itong alternator belt niya, pati yung aircon belt, naku po, maluwag. Kaya ang gagawin ko dyan, tanggalin ko muna itong engine cover niya. Kaya anong nangyayari dito mga boss, tama si customer, nakakarinig nga siya ng ingay. Pero may mga time lang yun. Kasi kung madalas mag-ingay yun, dapat pag-start ko kanina, nakarinig ako ng ingay. Kasi nga, ayon sa boss ko, ilang araw niya na daw itong hindi ginagamit. Yun nga ay dahil sa pag nag-start nga daw siya sa umaga, maingay itong makina. Alam niyo mga boss, natural lang naman talaga yung minsan yung maingay yung makina sa unang start mo. Kasi nga, hindi pa nakabomba gaano yung langis. Pero dapat saglit lang yun. Sabi niya medyo matagal din daw kaya nag-alala rin ako baka nga may maingay. Pero nung ma-check up ko, itong ang belt, ayun ang pinanggagalingan ng ingay. May mga possible kasi na pag nag-start itong boss ko, bigla niyang ginagasan kaya nakakarinig siya ng ingay pero yung belt ang pinanggagalingan. O ilapit ko itong camera mga boss para makita nyo pag inuga ko nga itong belt dito sa alternator pati dito nga sa ano pangalan nito? Aircon belt niya. Ilawan ko muna yung mga boss para kahit papano makita nyo rin itong ginagawa ko. Alam nyo mga boss, minsan bigla lang akong nami-mental block. Yung bang nakakalimutan ko yung sasabihin ko yung pyesa ng sasakyan. Siguro dahil sa bumabata na rin ako, no? Kasi sa edad ko ngayon mga boss, ano na ako eh. Bali, 26 na rin ako ngayon eh. Hindi, joke lang. 56 na ako mga boss. Pero sa awa at tulong ng Diyos, yung lakas ko, medyo binawasan lang ng Diyos ng kaunti. Pero okay pa naman, kaya pa. Ayan mga boss, may ilaw na siya. Maliwanag nyo na ngayong makikita kung paano ko i-check itong belt dito sa alternator at sa aircon niya. Sa pag-check up na gagawin nyo, pwedeng idiin nyo itong aircon belt kung maluwag siya. Gaya yun mga boss, nung diniin ko itong aircon belt, maluwag siya. Ganon din dito sa alternator belt nung hinila ko, maluwag din siya. Pag ganyan mga boss, positibo na yan na kailangan na i-adjust itong belt dito sa alternator pati itong belt sa aircon niya. Actually mga boss, medyo bago pa itong aircon belt niya pati itong alternator belt niya eh. Kaya ayun lang talaga yung gagawin ko dyan. I-adjust ko itong alternator belt pati itong aircon belt. Sa pag-adjust itong aircon belt, gagamit ka dyan ng box wrench na number 17 para maluwagan mo itong nut dito sa idler bearing niya. Ayan mga boss, makikita nyo, ayan oh. Bali, hilahin nyo paangat itong tools nyo. Pakaliwa kasi yung paluwag niyan eh. Yan oh, nakita nyo di ba? Niluluwagan ko lang. Hindi nyo kailangan tanggalin yung nut. Tapos gamit ka ngayon ng socket wrench na number 10 para nga mai-adjust mo itong idler bearing. Siyempre, ilalagay mo muna yung socket wrench na number 10 dito sa adjuster bolt niya. Ilapit ko itong camera mga boss para makita nyo yung adjuster bolt nitong aircon belt niya. Ayan mga boss, kung makikita nyo, gaya nga ng sinabi ko, gumamit lang kayo ng socket wrench na number 10. Pihitin nyo itong adjuster bolt niya pakanan, pahigpit, ibig kong sabihin mga boss, na habang hinihigpitan nyo nga itong adjuster bolt niya, ito namang idler bearing, umaangat yan, kaya itong belt humihigpit.
Tandaan nyo rin mga boss na sa pag-adjust naman na gagawin nyo, huwag naman sobrang sikip nitong belt. Lalagyan nyo pa rin siya ng clearance or ng clay. Maluwag yung belt. Maluwag yung belt. Kaya maingay. Nakakapag-produce ng ingay talaga yan. Belt na nga yan. Handle. Lahat. Lahat. Binayang probinsya to? Laguna lang naman. Laguna. Ay, nakailang balik-balik ko sa Laguna kasi na-hospital nanay ko eh. Ganun. Pneumonia. Hindi. Sakit na matanda yan. Nanay ko rin. Kaya nang nagastos namin. Wala ko na 300,000. Oo. Oo. Kadalawang balik eh. Wala pa naman na yung kapatid mong babae, no? Wala na. Yan mga boss, after ko nga ma-adjust dito sa adjuster bolt niya, itong sa aircon belt, hinigpitan ko na itong nut dito sa idler bearing. Dahil nga sa okay na ako dyan, dito naman ako mag-a-adjust sa alternator belt. Ayan mga boss, kung makikita nyo, maluwag na rin itong alternator belt niya. Hindi dapat ganyan yung plane na masyadong malaki mga boss eh. Maluwag yan. Basta ganyan. Hindi pwede yung ganyan. Iingay talaga itong belt nyo sa alternator kapag nag-start kayo. Sa pag-adjust niyan mga boss, pwedeng sa ibabaw na nut, luwagan nyo lang yan. Ayan o, kung makikita nyo, gumamit pa ako ng extension dyan eh. Matigas kasi masyado mga boss eh. Ayan o, luwagan nyo lang yan, yung nut na yan. Gaya ng dati, hindi nyo siya kailangan tanggalin. Pag naluwagan nyo na, gamit ka naman ngayon ng box wrench na number 12 para mag-adjust ka dito sa adjuster bolt niya rin. Bali, iikutin nyo itong adjuster bolt niya pakanan, pahigpit, ibig kong sabihin. Ayan o, kung makikita nyo, alam nyo mga boss, bakit ba hindi ko siya masyadong pinapass forward? Kasi minsan yung simpleng ganito mga boss, hindi pa makakuha ng ibang gustong mag-adjust ng belt eh. Kaya talagang inactual ko na lang eh, para makita nyo kung paano ko nag-a-adjust eh. Ayan o, pag medyo maluwag pa yung belt, ikutin mo pa itong adjuster bolt niya, pakanan lang naman, o kaya pahigpit kung di mo magit yung pakanan. O, di ba? Kita nyo, pag diniin ko itong belt, halos konti na lang yung play niya. Hindi katulad kanina na ang laki ng play. At dahil so okay na yung pagkaka-adjust mo, pwede mo na ngayon higpitan itong nut para mag-lock na yan. Na kahit pihitin mo itong adjuster bolt niya, hindi mo na yan maigagalaw or maiikot. Siyempre naman, pag ganitong trabaho, make sure na maayos talaga yung pagkakahigpit mo dito sa nut ng alternator para yung adjuster bolt niyan, hindi siya maikot. Siyempre, kung sinigurado mo yung paghigpit dito sa alternator, ganun din dito sa idler bearing ng aircon mo. Ayan o, number 17 yung nut yan mga boss, kung makikita nyo, hinigpitan ko rin siya ng maayos. Dapat mahigpit talaga yan mga boss. Hindi pwedeng maluwag yan, pwedeng matanggal itong idler bearing. Tumama siya dito sa fan blade nga ng radiator mo. At dahil nga sa okay na ito mga boss, na-adjust ko na itong belt dito sa alternator, pati dito sa aircon belt niya. Dito naman ako sa pagsukat ng langis dito sa makina. Ito kasi yung napaka-importante mga boss na hindi nyo dapat kinakalimutan. Yung magsukat ng langis kahit pa lang sana weekly, dapat sinusukat nyo itong langis dito sa dipstick. Dapat lagi kang naka-level yan, naka-full. Madali lang naman magsukat ng langis, hugutin nyo itong dipstick, tapos punasan nyo. Tsaka nyo ngayon itusok ulit itong dipstick sa dati niyang position. O pag naitusok nyo siya, kahit mga 2 seconds man lang, tsaka nyo ngayon hilahin itong dipstick. Ayan mga boss, kung makikita nyo, hinila ko na itong dipstick at ayan nga, kulang yung langis dito sa makina. 1/4 ang kulang yan mga boss. At pag ganyang kulang ang langis, wala naman kayong ibang gagawin dyan, kundi dagdagan nyo. Alam nyo mga boss, hindi rin naman kasi maganda na kulang nga yung langis nyo dito sa makina. Lalo na't madalas kayong bumabiyahe ng malayo. Dapat madalas din kayong nag-check up ng langis sa makina. Hindi lang nga dapat yung langis sa makina ang chine-check up nyo eh. Pati yung brake fluid, pati yung radiator coolant niya or water, kung ano nilagay nyo dyan. Pati yung power steering fluid, kasama rin yun sa check upin nyo. Lalo na't hindi naman kayo EPS. After ko nga mag-add ng oil dito sa makina, ibalik ko na itong dipstick niya mga boss. Ayan o, makikita nyo. Inilalagay ko na itong dipstick niya. Yan. Suksok ko na yan. Tapos, medyo patagalin ko ng kaunti. Actually mga boss, ganyan yung pagsukat ko ng langis. Tapos, tsaka ko ngayon sa hugutin. At ito nga mga boss, kung makikita nyo, dito sa dipstick, naka-level na yung langis ni customer. Naka-pull na siya. Pull di pull. At dahil nga sa okay na ako dyan mga boss, tama naman na yung sukat dito sa dipstick, pwede ko na ngayon ilagay itong engine cap niya.
At dahil sa nahigpitan ko na itong engine cap niya, isunod ko naman sa ilalagay dyan itong engine cover. Dito sa engine cover mga boss, pasensya na, nakakalimutan ko lang iayos itong camera. Pero dito naman sa engine cover niya, meron niyang dalawang number 10 na nut na nilagay ako. Ayan yung unang nut mga boss, oh, kung makikita nyo, ipinapakapit ko na yung thread niyan. Tapos gamit ka na ngayon ng socket wrench na number 10 para i-final mo na yung higpit dito sa dalawang nut ng engine cover. O di ba mga boss, napakadali lang naman mag-adjust ng aircon belt at ng alternator belt. Start ko na nga itong makina. At after ko nga mapa-start itong makina, syempre, oobserbahan ko pa rin yan kung may lalabas nga na ingay dito sa makina ng boss ko. Importante kasi mga boss na bago ko iwan itong sasakyan ng boss ko, dapat wala na talaga siyang ingay. Baka mamaya pag ginamit niya, mayroon pa pala, no? Paktay. Pero sa awat tulungan Diyos, mukhang wala naman na talaga yung ingay niya. Kumbaga, na-solve ko na. Ilapit ko nga itong camera mga boss para sigurado. O di ba, nakita niyo naman, okay na okay yung pagkaka-adjust ko ng belt dito sa alternator, pati nga dito sa aircon niya. At dahil nga sa negative na ito mga boss, wala nang ingay dito sa makina niya, pwede ko na ngayon ibaba itong hood. Siguro naman kung ganitong klase yung sasakyan nyo, kayang-kaya nyo nang i-adjust itong alternator belt nyo at yung aircon belt nya kung sakaling magkarinig kayo ng ingay nga dito sa makina. Tip ko sa inyo mga boss, pag yung aircon belt ang may problema, pag nag-start kayo ng makina sa umaga o kaya naman nag-on kayo ng aircon, makakarinig ka ng gano'n ang ingay. Sa alternator belt naman mga boss, ganun din ang lalabas na ingay. Dahil okay na ito mga boss, muli maraming salamat sa panonood. Sana nakakuha kayo ng idea at kung maaari, huwag nyo naman sanang kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Salamat!